kaso ni Maharlika, simula pa ng July, paminsan-minsan nakikinig ako sa kanya, pero of late, nagiging frequent. In fact, meron na akong alert pag nag-post. Bakit? Sa isang taong nagtrabaho, naging consultant sa National Security Advisor, napakahalaga na alam mo ang sourcing ng information. Yes. Since July, sinabi ko sa inyo, yaang Maharlika, nagkakamali sila, ba't nila tinawag ang Maharlika Fund as Maharlika? Sa tingin ko, sa SMNI ko yung sinabi. Pag sinabi mo Maharlika Fund, ang unang papasok sa isip mo si Maharlika eh. So, anong ginawa nila? After realizing their error, tinake down nila ang Maharlika. So, nagkaroon ng Bojakera. Diba? Tapos, nandun pa rin yung Maharlika. Titingnan natin, dun sa mga releases ng information ni Maharlika, parati kong sinasabi, matindi ang sources nito. When I say matindi ang sources na ito, ibig sabihin na sa loob ng gobyerno. Or, kasama siya, may personal knowledge yung taong yun na nagpadala ng information kay Maharlika. So, doon sa wall na yon sinabi, hindi, chismis lang yan. So, ang sagot ko sa kanya, so lahat pala ng National Security Advisor, chismoso? Dito po sa mga, meron kayong post patungkol dito sa kay Maharlika, yung sa pag-appreciate nung inilabas na mga ebidensya. Maaari nyo po bang ipaliwanag? Kasi naalala ko nung panahon ng maisog sa Davao, nag-overtime yung PIDEA noon eh. Wow. Nag-overtime, umaga agad, kailangan na makabigay ng sagot. Ang bilis. Pero nung naglabas agad yung kay Maharlika, medyo natagalan, pero naglabas din sila na ganito yung kanilang mga paliwanag na hindi totoo, pineke, and AI generated. Ano sa tingin mo, ma'am? Paano ba? At i-educate natin yung ating mga kababayan since nabanggit mo nga sa iyong post na nakapagturo ka na rin sa, tama ba? Naging advisor or consultant ba sa NSA? Advisor, consultant. At salamat doon, no? Kasi kaya yan nangyari, meron akong isang sinagot na wall na sinasabi ko, intindihin nyo ang intelligence analysis. Kasi ang intelligence analysis depende sa source mo ng information at saka yung reliability ng information itself. So pag sinabi mong A1, ang ibig sabihin ng A1 ay maayos yung source mo at one, verifiable, totoo yung sinasabi at meron kang reason in order for you to double check kung may corroboration. So, dyan sinasabi ko, napaka-importante ang intelligence source at ang napaka-importante ng information reliability. Ngayon, sa kaso ni Maharlika, simula pa ng July, paminsan-minsan nakikinig ako sa kanya, pero of late, nagiging frequent. In fact, meron na akong alert pag nag-post. Bakit? Sa isang taong nagtrabaho, naging consultant sa National Security Advisor, napakahalaga na alam mo ang sourcing ng information. Yes. Since July, sinabi ko sa inyo, yaang Maharlika, nagkakamali sila, ba't nila tinawag ang Maharlika Fund as Maharlika? Sa tingin ko, sa SMNI ko yung sinabi. Pag sinabi mo Maharlika Fund, ang unang papasok sa isip mo si Maharlika eh. So, anong ginawa nila? After realizing their error, tinake down nila ang Maharlika. So, nagkaroon ng Bojakera. Diba? Tapos, nandun pa rin yung Maharlika. Titingnan natin, dun sa mga releases ng information ni Maharlika, parati kong sinasabi, matindi ang sources nito. When I say matindi ang sources na ito, ibig sabihin na sa loob ng gobyerno. Or, kasama siya, may personal knowledge yung taong yun na nagpadala ng information kay Maharlika. So, doon sa wall na yon sinabi, hindi, chismis lang yan. So, ang sagot ko sa kanya, so lahat pala ng National Security Advisor, chismoso? Oo. Kasi, hindi ka nag-release ng information unless vetted. Itong kay Maharlika, specifically yun sa PIDEA, pag tinignan mo yung form,
Ang tanong mo, PDEA form ba yon? Check. Pag tinanong mo, process ba nila yon? Kasi walang docket, kasi hihingi pa ng approval eh. 'Di ba? So yung una niyang linabas, sinabi doon sino yung object of the inquiry. Sinabi doon yung mga nicknames. At yes, ang alias is a basis for you to hindi mo kilala kaya nga ka nag-alias, 'di ba? Alias Jando. Tsaka mo palang ma-establish pag nagkaroon ng operation. So, dalawang documents yung release ni Maharlika. Yung isa is yung object ng investigation at yung isa yung gagamiting mga sasakyan para dun sa investigation. Take note, pag dineconstruct mo yung form na linabas ni Maharlika, lumalabas doon na in-identify, it's actually a form, nakasulat doon, pre-operation report, may date, may unit of office ng PDEA, at may pirma. Pero blinak niya yung pirma. Siyempre. So, kung sasagot si PDEA at sasabihin niya, that's a fake form, all Maharlika will have to do is to remove that signature kwan. Ma-identify kung sino yung it becomes a legitimate document. So, at nakasulat doon, tingnan niyo yung pre-operation report, a confidential informant personally. So, sabi ko, malalim ito. Kasi may personal knowledge, pero confidential. So, you cannot release the name. Tapos, merong certainty ng address. 4C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. Tinukoy yung lugar. Diba? So, that's one, pre-operation. Ang process sa PDEA, magsabit ka ng pre-operation, papirmahin mo. 'Di ba? Kaya nga siya merong surveillance at casing, hindi test buy. Yun yung second document niya. Authority to operate. Meron pong ganyang mga documents sa PDEA. Ang release ni Maharlika are 2 documents that are part of their processes. Okay? So dapat, kung sinagot ng PDEA yan, One, you talk about your document. Second, you question the process. Third, then you go to the document itself. Yes. Kasi dun sa document itself, sa authority to operate, nakakover ang team leader, nakakover ang noted by. Okay? Which means, meron silang initial information at i-validate nila yung initial information by conducting a surveillance and a casing. Specific ang choices mo kasi, surveillance, casing, test buy bust, search warrant, others. So, surveillance lang at casing, dun sa lugar na yon. Okay? Ang sagot, that's a fake document produced by AI. Sa tingin ko, mahirap makaproduce ng AI bearing your logos and all these procedures and processes. Actually, ma'am, meron pa siyang isang ipinost na bago. Ito yung latest, ano? Oo, meron akong ipinadala din sa iyo. Ito yung latest kasi parang pangatlo ata ito. Dito naman ay parang ito na yung memorandum na rin ito eh. Memorandum. Tapos, merong witness mismo. Ang nakalagay dito sa latest post subject reported nefarious activities of blank and Bongbong Marcos alias Bonget, date March 10. Okay? Nasa number 2 dito, sinasabi, a confidential informant personally appeared before this office and reported the above-mentioned showbiz and political personalities together with some unidentified male and female companions who are allegedly frequently seen inhaling white powdery substance suspected to be illegal drugs inside the above-cited condominium unit. Recommend approval of the attached pre-operation. Yun yung unang niyang pinost, no? So, kalaki pala ito. Parang pangatlong dokumento ito na nilabas. Yan, kung titingnan natin, Admar, yan ang una. Tapos nagkaroon ng pre-operation request. Oo. So, technically, ang ginagawa, parang kinukompleto niya siguro yung storya. Kasi question yung dalawa. Ang critical dyan, kasi di ba doon sa narrative, sinabi, tinigilan ng isang kalihim.
Kaya hindi naging actual yung operation. Kasi meron pa nga siyang tinigil. sinabi, ma'am, Oo. na kaya, kasi kinwestiyon, bakit walang control number? Ang sabi niya, magkakaroon lang daw yun ng control number kapag itinuloy. Ay, That's right. Eh, Pag naharang. in-approve ng higher up, then it becomes approved. Kasi kita mo yung sa isang part, may mga sasakyan eh. Ang request doon sa gasolina eh. Oo. Budget for gasoline. Kasi magkikasing ka eh. Kompleto. So technically, yung mga linalabas ni Maharlika, at kung titingnan mo yung date, March 8, March 11 or 10, Sunod-sunod na magkakasunod. May sequence talaga, no? Ang kailangan itanong sa PDEA, who stop it? Kasi 20... Ang isa pa sa, yan? doon sa paliwanag kasi ma'am ng PIDEA, kapag meron daw operation na ilalagay lahat doon, wala naman daw doon. Ang nasa isip ko naman, hindi nga naituloy yung operation. Oo, so, kaya paano mailalagay yan doon? Kasi na operation na yun, ito, pre-operation, hindi pa nga, pupunta pa nga sila humihingi ng clearance, kumbaga. Hindi natuloy, so possible, kaya hindi naisulat doon siguro. Nakompleto Hindi, talaga. alam mo, ang request nila for operation is just to surveillance and casing. Which means surveillance, mamatsagan mo, casing, paikot-ikot ka. Observe ka Walang lang arrest, ha? Walang buy bust. So, sa tingin ko ito, nasa preliminary stage pa lang, may information. Kasi kung titingnan mo doon sa una niyang linabas, personal eh. Confidential informant personally appeared. Appeared. So, pumunta sa PDEA. Parang request ng ng investigation tungkol doon. Before this office and reported that a group of showbiz and politically affluent personalities are frequently using illegal drugs. Naku. Personally, meaning that person was inside personally. So, may knowledge siya na nangyayari yon. So, this person requested. Tapos, ngayong yung linabas niya, completes the story. Yes. Oo. Na yung pala ay tinitingnan na nila. Pero walang official surveillance and casing. Kasi yung request parang, niya is for surveillance and casing na hindi nga inaprubahan. Yes. Oo. Pero, So, ang tanong natin, bakit hindi inaprubahan? Bakit At hindi sino ang natuloy? nagpatigil? And, Kasi, ma'am, yan ay 2012 pa. Opo. Tama. Opo. Ma'am, ang isa din sa tanong na nasa isip ko, so kumbaga, nung nakita siguro nila yung pangalan, mismo siguro din yung pinaka-official. Kung halimbawa, ipagpalagay natin kung ito man ay totoo, kasi hindi pa talaga natin na masabi, di ba? Mayroong ibang sabi na peke ito, ganito. If ever man na totoo ito at kumbaga nakarating sa pinaka-head, nakita niya yung mga pangalan, kasi itong mga pangalan na ito during that time, isang artista, tapos di ko lang alam kung senador pa ata siya dito, itong si Bongbong Marcos. Parang tipong untouchable. Bakit kailangan na umabot sa punto na naharangan? So possible din na isinumbong o Possible. Tinimbre. Mayroon silang informant doon sa loob, kasi sa IIS lang ito eh. Pwede naman silang magdiretso IIS, parang doon sa mismong unit, intelligence unit ata ito ng di ba? Sa mismong PIDEA, pwede nang hindi umakyat pa ito eh. Kumbaga pwede nang mag-say si IIS na director na, sige, tuloy na yan. So possible na naikwento, ganito, ganyan, hanggang sa umabot siguro at nakaabot sa paghaharang, kaya hindi natuloy siguro. Pwede rin yun, or dahil personality yung involved. Oo. Kaya mahimik mo. So high value person. Siguro ma'am, huli na lang. Kung ikaw ay strategist ng inaakusahan na nito ma'am, ano ang tapos yung iyong kliyente ay naniniwalang hindi siya naniniwala dito, anong magandang gawin? Drug test na lang siguro. Para matapos yung issue tungkol dun sa yung drug test na hindi ihi. Yung drug test na sa buhok or sa dugo. Blood, oo. Diba? Oo. At dapat highly it's not publicized. done by your physician, may third party na nandun para makita. Kasi you need to rest this once and for all. Yes. Kasi
an allegation that a president uses cocaine and has been using, this is 2012, today we're 2024, so that's 12 years ago. You know how it impacts on the brain. Tsaka, ano pa ma'am, kaya nga sabi nila, mapagkakatiwalaan daw si Maharlika dahil meron din siyang inilabas na CCTV mismo noong insidente na sinasabing nanakit daw yung mismong PIDEA chief. Saan siya nakakuha nun kung wala siya talagang informant doon mismo sa loob? So, kumbaga, hindi mo maisasantabi. Yung sources ng information ni Maharlika are really, really very good. Because they're all, hindi naman all, but either they're person involved and has personal knowledge, and two, from internal. Yes, oo. But yun ang sakit nitong administration na ito from day one, which I think I mentioned, the leakages are too many. Naalala ko tuloy yung issue naman kay Senador Bongo, yung inakusan siya ni Trillanes na mayroong dragon. Naghubad siya. 'Di ba kasi ano siya na talagang gusto kong tahasang sampalin sa mukha ng katotohanan nitong ano na to, tapos nakita sa likod talaga may bentusa. Hindi dragon. Yeah, I remember that. Hindi dragon yung nakita. So kumbaga, edi pahiya ngayon yung nag-akusa sa iyo. So pwedeng gawin niya ni PBBM at hindi lang pwedeng tawanan kasi nga sabi ko nga kanina, yung nagsabi, halimbawa, ang una pa lang nagsabi pala nito, si Senadora Nikki Cosseteng. At ito rin yung gamit-gamit ni dating COMELEC Commissioner Guanzon. 'Di ba? Sa kanyang pangangampanya noon. Lagi niya ginagamit, nagdadala siya ng coke, lagi niya sinasabing ngiwi. Hindi lang si PRRD, tsaka itong si Maharlika. So, marami din yan silang mga supporter, marami din yan silang ano. So, tagal ba naman? May significant number. So, para at least once and for all, masettle ito lahat para at least makabawi din siya. Kung talagang siya ay naniniwalang hindi ito totoo at hindi pwedeng isantabi.